Grabe si JM, pumapalag na sa times 4 ng edad niya. At talagang pumapalag na hindi na kinakabahan. Pag-hesi niya dito, kumagat yung kalaban, kaya naman naiwan. Sobrang lakas na ng loob, bumabangga na talaga ng matatanda. At dito kitang-kita natin na talagang merong persa itong bata natin. At akalain mo yun, sa sobrang tindi ng pinakita ni JM na pagbabangga at mga galawan, ay sumuko yung kalaban niya. Napaayaw niya sa laban. Ito nga yung paglapag namin sa Katiklan Airport. At dito ay kasama na naman namin si Pastor Billy na mag-share ng Word of God sa dadayuhan namin. Pero guys, commercial muna tayo. Guys, ang dami nagtatanong saan daw nila mabibili itong My Father Told Me na bago natin jersey sa mga games natin. I-release natin to on April 22, kaya wag ka magpapahuli. Dahil very limited time lang natin ilalabas to. And again, April 22, magla-live tayo and magkita-kita tayo. At bago natin ituloy tayo, meron muna akong gustong i-share sa inyo. Sabi sa Romans 4 verses 2 and 3, if his good deeds have made him acceptable to God, he would have had something to boast about. But that was not God's way. For the scriptures tell us, Abraham believed God, and God counted him as righteous because of his faith. We are counted as righteous because of our faith. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil magaling ka, hindi dahil gumagawa ka ng kabutihan. Hindi rin ibig sabihin na huwag kang gumawa ng mabuti. Pero ang pagiging mabuti ay resulta na lang ng faith na meron ka sa Panginoon. Wala tayong maipagmamalaki. Wala tayong maipagyayabang. Lahat ng ito ay dahil sa Panginoon. At nung araw na makilala mo siya, siya din ang unang gumawa ng paraan. That's the grace of God. Na kung wala yun, wala tayong lahat. Kaya kung nagpapakahirap kang patunayan na karapat dapat ka sa mata ng Diyos, ay itigil mo na yan dahil wala yang pupuntahan. Tanggapin na lang natin na kahit kailan hindi natin kayang pagtrabahuhan yung kaligtasan na nagmumula sa Kanya. It is only by the grace of God. And sana po ay malinaw at naintindihan niyo po talaga ang mensahe ng video na to. Guys, 12 days na lang at dadayo na kami sa Pulangi, Albay at magkita-kita tayo on April 25 at makakalaban natin Team Albay. Kaya sa mga malapit na lugar na gusto manood, click nyo na yung link sa comment section natin and get your tickets now. So dito nga guys ay babawi ang Kaluya ang ticket dahil tinalo ni Jem ang una niyang kalaban. Kaya lang nung papasok na itong naka-orange, biglang pinigilan at merong ibang gustong lumaban. Ito daw yung representative nila. Kaya lang medyo malayo yung edad. Sa height lang nagkaparehas pero 4 times ata ng edad ni JM to. Pero kahit na ganoon, syempre iba na yung gulang at lakas yan. So kahit magka-height sila, kita ko agad na baka dihaado yung bata natin. Bangga pa lang, kita mo na kaagad na mas malakas talaga yung kalaban, talsik si JM. Pero kahit na dihado, dito inatake, tas binigyan ng isang crossover na itong si JM. Maya-maya lang nadaan na sa experience, hindi na umubra yung crossover na itong si JM. Hindi maikakailang malakas na rin talaga itong bata natin. Napaayaw niya yung kalaban niya na mas matanda sa kanya. Pinilit lang na mga kasamang bumalik. At dito ay makakateam siya ng malakas sa bangga mula sa bata natin. Napatalsik niya yun. Sayang nga lang sumablay. Pero maya-maya lang talagang umayaw na siya. Wala na sumuko na ng tuluyan dito kay JM.